Ngayon, ang isa sa nakikita ko na pwedeng pumasok diyan ay yung mag-asawang Diskaya. Sabi, di ba, contractor, congressman, senador at yung iba pang mga pasok yung mga korupsyon. Sama sa korupsyon. Ngayon si Senate President Tito Soto parang nabunutan daw ho ng tinik. Bakit po? Mga kababayan, nabawasan ang sakit ng ulo ko. Soto hails court dismissal of Diskaya's habeas corpus plea. Nako po, lalo na ho yan. Tsaka yung hinihingi nila na sila ay maging state witness, sorry, malabong pagbigyan yun. Kasi ho, ang nakikita natin, mga boss chief sir, sa mga Diskaya, hindi naman po talaga all out Nakikita, nahalata nga ho na may pinoprotektahan silang politiko At yung kapag ka natumbok na po kay Bongo, ayun nga ayaw na nilang magsalita. Yung huling balita nga po, 1 linggo makaraan o 2 linggo na makaraan, ano sabi? Hindi na po kami makikipag-isa sa ICC, sa ICI. Hindi na po kami makikipagtulungan sa ICI. Hindi kagaya nung Bryce Hernandez. Tingin ko si Bryce Hernandez ang tinutumbok ni ni Ombudsman Remulla na nakikita nila na posible na maging state witness. Kasi ho yung si Bryce talagang all out Hindi ko sinasabi walang kasalanan si Bryce Hernandez dito Ang gusto ko lang mangyari sige, kung pagbigyan ka all out, kagaya nung ginagawa niya, pati yung mga sasakyan sinoli niya na, all out na talaga. Kung 10 taon ang kulong kay Bryce, gawin 5 taon. 'Di ba? Total nakipagtulungan ka naman. Kailangan pa din niyang pagbayaran yung kanyang mga ginawa. No? Pero bawasan yung kanyang pagkakakulong. Yun talaga all out. Lahat ho sinasabi. At yung mga sinabi ho ni Bryce Hernandez, mga bossing, talagang tumutugma doon sa mga kwento nung mga iniimbestigahan. Sabi ni Pai Chan, kung hindi sila pwede ihalo sa ibang inmates, hindi pa rin dapat komportable ang kinalalagyan nila. Tanggalin na lang po yung mga kutsyon, ma'am? Tapos sa gripo na lang din po sila uminom, wag na sila magano. Hindi. Mayayaman ho yan No, lalo na galing sa kaban ng bayan. Baka sakitan ho ng tiyan at makapagdahilan pa. Naku po, palabasin nyo na ako dito. Bakit? Masakit ang tiyan ko. Baka makapag-hospital arrest pa ang hilingin niya mga yan. Di ba? Basahin ko to. Senate President Vicente Soto III has expressed relief after the Pasay Regional Trial Court dismissed the petition of habeas corpus filed by flood control contractor Curly Diskaya, who is detained under Senate custody contempt. Sila, Diskaya, ang dapat ginagawa niyang mga yan, talagang mag-all out na sila, ituro na nila kung gusto talaga nila maging state witness. Kaya lang, mukhang wala na. Hindi na sila pwedeng kasali sa state witness. Kasi nga, sa ginagawa nila, na pagtatanggol at inilalagay nila o iniaalis nila na malaman yung mga ginagawa ng mga kaibigan nila, yun pa lang ho, mga bossing. Wala nang tiwala sa kanila. Sabi ni Angelo Solo, sana yung mga namayagpag sila, pinaganda na nila yung mga jail natin para in case mahuli sila maganda ang kalagayan nila sa loob. Oo nga, no? Pero ang inisip kasi niyang mga yan, mga boss chief sir, is habang buhay silang nasa posisyon, imposible na sila ay makulong dyan sa loob. Ano po? Kaso ho, mga kababayan, pag ganito na ho, no, ang usapin, lalo na at eto, mukhang may magbabalik, no, sa Senate Blue Ribbon Committee, mas madami yata talaga ang makukulong, mga kababayan. Mas madami yata talaga yung maooblo kapag po bumalik si Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi all out, yan ang all out ho, mga kababayan. Congressman, Senado, ilabas, ilantad. Kaya nga ayaw ho ng mga DDS na si Senator Ping ang maupo ulit bilang sa Blue Ribbon Committee, bilang chairman ho. Ang gusto nila si Rodante Marcoleta. Ano po? Take note
Yung sabi ni Ramon Tulfo na may nakatanggap na mambabatas ng 120 million, hindi daw ho si Marcoleta yon, mga kababayan. Kaya ho ako, naniniwala ako, hindi ho si Marcoleta yon. No? Sabi pa nga 1 billion ang hinihingi nung mambabatas na yon. Pero nagkasundo daw ho sa 120 million, mga bossing. No? Para daw ipagtanggol sa Senate Blue Ribbon Committee yung mga diskaya. So nagkasalubong sa 120 million. Tingin nyo po ba si Senador Ping Lacson yon? Ako, lalo hindi ako maniniwala. Mga kababayan, Alaga 143, shoutout sa iyo. Lalong hindi ako maniniwala, mga kababayan. Dahil kay Senador Ping Lacson talagang linalabas lahat, pati mga pinagalitan pa nga. No? Nabulyawan pa nga ni Ping Lacson si Marcoleta. Bakit mo ba lagi pinagtatanggol ang mga diskaya? Naalala nyo yung hearing na yon? Oh. Kaya malabong-malabo na si Senador Ping Lacson yun. Kaya lang, ang problema, eto daw. Yung 120 million daw, binabawi ng mga diskaya, mga bossing. Bakit? Kasi daw, hindi naman daw ho napagtanggol yung mga diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Oh, uulitin ko. Ano po? Hindi si Rodante Marcoleta yung tinutukoy doon. Ayan dapat malinaw ho tayo, mga kababayan. Keping, yari lahat. Kaya sabi, ultimo ho si Arnold Clavio, anong sinabi? Nako, kalampagin natin si Ping Lacson na wag niyang bitawan yung Senate Blue Ribbon Committee. Mamamayang Pilipino ang nagsasabi, gusto namin si Ping Lacson para diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi lahat to nababanggit No? Pati ho mga senador, kahit kapwa pa senador yan, wala akong pakialam. Kung nagnakaw kayo sa bayan natin, kailangan managot kayo. Kaya lang nagagalit sila kay Ping. Kasi nga daw, si Ping daw ayaw imbitahan si Congressman Martin Romualdez doon sa Senado. Sabi naman po niya, may interparliamentary tayo na mga ganito, ganyan, na respeto natin yung mga congressman. Which is, sila ba to, nung pinapatawag naman po sa Kongreso, gano'n naman din ang sinabi nila. Di po ba? At saka eto, uulitin ho natin. Sila, dinadawit nila yung pangalan ni Martin Romualdez. Lagi-lagi, araw-araw, minuminuto ho. 2 taon na, inumpisa na nila si Martin Romualdez. Ngayon halos 3 taon na ho na nakaupo ang presidente, mga kababayan. Hanggang ngayon wala pa din ho silang maipakita na ebidensya na susuporta doon sa mga ibinibintang nila kay Martin Romualdez. Paano ho yun?